May awang siya na ganyan. Shout out sir, paki-PM nyo po kami kung ganito rin po ba yung nangyari dun sa lamesa ninyo. Kaya ako nung ginawa namin po ito, talagang sinabi ko na hindi po alam ng nanay na umorder ng ganito. Good morning, chillers! Today is September 17, 2023. At biyahe tayo ngayon ng Plaridel, Bulacan. Nasa 8 yata kami ngayon magkakasama kasi may second floor na aakitin. So, shout out po kay Madam. Look, wala pa yun dito sa Pilipinas si Ma'am eh. Update nga pala sa biyahe ng mga pinsan ko papuntang Surigao. Matnog pala yung daan nila. Kala ko dito lang sa Batangas yung daan. Kaya talaga matagal yung biyahe nila. Yung Matnog, di ba unahan pa ng Bicol yun? Tapos bukas, deliver po ulit. Kinabukas ang biyahe naman po ng Surigao. Kaya pagdating ng aeroplano, galit-galit kami. Lalo na ako, Diyos ko. Hindi ko alam, chillers, kung paano ko aayusin yun. Alam niyo yung yung nakanote naman yung mga gagawin mo, yung schedule mo. Pero ang hirap. Talagang pa rin, bitin pa rin sa oras. Sana makapag-edit ako sa aeroplano. Kasi ako ngayon, walang bakanting oras sa akin. Pag pwedeng mag-edit, nag-i-edit talaga. And shout out kay Risa. Kausap ko siya kagabi. Yung pong umorder. Sana wag lang kayong mahulog dyan, Yung si Risa, napaka hard worker din na taon yan. So, wala rin pahinga. Minsan nga ihilang pahinga niyan. Ang daming manok dito. Pa nasa isip ko, papaya. Siguro naman kasyang-kasya ang lahat pag-titra ka, no? Umorder na rin po yan sa amin si ma'am. Marami na rin siya sa aming na-order. Ito yung pangalawang order niya. Malapit lang daw dito. Doon sa bahay, sa kabila. Isang bed tray, pre. Isang bed tray. Bale, yung ibang order po dito sa auntie ni ma'am, malapit lang naman sila dito, kaya free delivery na po yun. Tapos yung kay ma'am naman, kalahati lang nung unang shipping fee yung pina-charge ko sa kanya ngayon. Kasi nga, all client na siya. Ang pangkasama na din sa akin ng doggy. Doggy! Hello po, good morning. So, ito yung unang order sa amin. Dining set. At saka yung upuan sa taas. So, chillers, itong lamesa na nandito, dadalhin uli namin. Kasi, bumiyak siya eh. Di ba nabanggit ko po sa inyo na gumagawa kami nito, pero may hati po siya. So, dinidikit lang namin. Ito yung nangyari. Oh, no! May awang siya. May ganyan.
sinabi rin sa akin ni ma'am na dito daw talaga sa bahay nila mapuno. So marami daw talagang bukbok. Eh nagkaroon din siya sa ilalim. Silipin natin. Basta may point dito eh. Asa na kaya yun? Hindi ko makita. Pero sinadyan sa akin ni ma'am. So para mas ma-retouch po ito, dadalhin na lang talaga namin. 3 yung dinilibera namin ng ganito. Hindi ko na bumatandaan yun. Shout out po. Para sa Batangas po yun eh. Or Cavite. Shout out sir. Paki-PM nyo po kami kung ganito rin po ba yung nangyari dun sa lamesa ninyo. Para po ma-repair po namin. Kukunin po namin dyan. Hindi na kami gagawa ng ganito. Actually kay ate Edel, shout out po, nagkaroon din siya ng ganyan. Pero sobrang liit lang po nun sa kanya. Halos parang ano lang. Kasya lang siguro yung 3 hibla ng buhok. Ganun siya kaliit. Pero may tendency po na malumaki din yun. Katulad nito. Nangyari dito. So, syempre mga kliyente ko, ayoko naman ng nagbayad kayo ng maayos. Tapos parang hindi nyo na lang sa akin sasabihin. Ganyan. At least, naging aware po kami dito sa part na to. Pero ini-expect ko na po to eh. Nakaraan na sabi ko, parang magkakaroon din ng problema to. Kasi ganito po yung nangyari kay Ate Edel. Maganda sana yung wood na to chillers eh. Tibay niya. Mas maganda siya sa mahogany. Okay, bigyan ko na lang din po kayo ng idea. Pag bibili po kayo ng lamesa, syempre ako sa experience ko eh. Iba rin po talaga yung solid wood kumpara sa may dikit. Kaya ako nung ginawa namin po ito, talagang sinabi ko na may hati. Kumbaga darating talaga ang time na makikita yung pinakang hati niya. So sa dining chair naman, wala namang problema. Maayos pa din po. Ang kailangan na siguro isprayhan para luminis. Kasi matagal nang wala dito sila ma'am. Ito po yung isang order. Ayan. Buti na nga ng cherish yung mga ganito, malalapit lang. Kaya nagagawa namin ng paraan. Nagiging aware sa kami. Yun ang kagandahan. Alam nyo, chillers, bihira sa mga furnitures yung magsasabi po ng ganito, ng totoo. Kaya po ako lagi kong sinishare lahat ng sablay, lahat ng problema, lahat ng magandang feedback sa gawa namin, yung bad feedback, mga ganyan. Sinishare ko po talaga. Kasi hindi naman talaga mawawala. Yun. At least hindi man kayo sa amin magpagawa, magiging aware po kayo katulad nito. Basta may dugtong ang Basta po may dugtong, kahit pa akasya yan, mahogany yan, naraman yan, malaki po ang chance na magkaroon po ng ganito. Bibiyak talaga siya. Kahit nga po yung mga solid wood minsan, pagka yung hindi pa siya tuyong-tuyo, lalo sa pinto, mas nagkakaroon siya ng problema. Nagiging siya, kibang. Kumbaga, pag tuyong-tuyo, lumuluwag pag mainit ang panahon. Kapag ang panahon naman maulan, parang nagiging makapal siya. So, ang tendency, pag binukasyan niyo ang pinto niyo, sumasadsad sa ilalim, yung mga gano'n. Yung po yung talagang dahilan. Kahit sa mga malalaking bahay. So, set up lang muna sila. Ang dami ko chillers. Nakitang ganyan na mga nagpagawa din ng lamesa na sa mga deliver namin. So, sabi ko, ba't kaya gano'n may hati? Siyempre ako bilang isang nagbi-business, nag-aalala ako na sabi ko, baka mangyari sa amin, ganyan. Ang ganda ng pagkakagawa. Yung sa Tagaytay yun eh. Nagkaroon ng hati. At alam niyo po yan sa mga nanonood. Alam niyo po yan sa lamesa niyo, di ba? Nagkakaroon talaga. Unless kung binalutan ng ibang materials. Huwag na muna siguro sila ma'am na lang. PM ko na lang din. Sa mga kliyente ko po na ang tagal na naghihintay. Sinabi ko talaga sa kanila na matagal po. Napakaliit nga ng 6 months sa pagpatuyo. Sa mga solid wood naman po. Yung iba nga po year pa. Next year pa namin i-deliver yung mga lamesa nila. Kasi kailangan po talaga tuyo. Tapos kailangan pahirapan mo talaga siya. Ihawin mo. Bibilad mo. Ganon din pala chiller sa mga nasa ibang bansa. Kasi may mga kliyente rin po ako na dinala po nila yung mga cabinets nila galing sa US, sa iba't ibang lugar. Pagdating po dito sa Pilipinas, binukbuk po at inanay. So siguro may advice ko lang, pahiran nyo muna ng pang-antay-anay o kaya sulignom o kaya yung isa pa, tubig ng baterya. Ayan. Kasi marami po akong kliyenteng ganyan na shinare sa akin. Sayang. Kamahal-mahal pa naman ng pagpa-ship ng mga cabinets galing sa ibang bansa. Ayan. So wag nyo pong isipin na gawa dito, kaya binukbuk o inanay, hindi po. Kahit galing po dyan sa ibang bansa. Ayun. So habang nagsiset up sila dyan, shout out ko din yung mga gumagawa ng bahay. Sana maging katulad ko rin kayo na kapag ka nagkakaroon ng problema, huwag yung talikuran yung mga kliyente nyo. Lalo na sa paggawa ng bahay. Yan kasi hindi yan delikado eh. Hindi katulad ng sa bahay. Magkaroon ng problema yung tinayo yung poste. May kliyente rin po ako na ganyan na nagkaroon ng problema yung poste ng bahay nila. Pwedeng buhay yung mawala, chiller. Kung
bumagsak yun. Pinakang ano pa naman yung pundasyon ng bahay, yung poste na yun. So, sana wag niyo po silang talikuran. Balikan niyo. Makipag-usap lang po kayo ng maayos. Huwag niyo masyadong isipin niyo na, ay, malulugi kayo, ganyan-ganyan. Hindi ko pwede yun. Kailangan, maging honest din kayo sa mga kliyente niyo. Iba po kasi pagpatapos na ang bahay, wala na, aalisan na, hindi na sila nagpaparamdam. Ngayon po, ang dami po sa social media na mga furnitures, mga nagpapagawa ng bahay na binibideo po nila yan. Pero kung mapapansin po ninyo, yung mga video yung ina-upload nila, tapos na. I-deliver na lang, ganun lang po. Kaya maging lang po kayo aware na hindi porke pinakita dito sa video or sa Facebook, YouTube man yan o kung saan man kayo nanonood dyan, quality na. Hanapin nyo po sana yung totoong pagawaan na hindi po kayo tatalikuran na once na nagka-problema. So, bahala dito yung kapatid ni Sir. Ma'am, tanong ko lang po, let ka lang po uwi ni Ma'am? Mawala po yung pang itim-itim na ganyan. Huwag kayong kabahan kasi leather naman po yan. Saka Monte Carlo po yan. Joy, pwede rin dito ang Joy. Kasi kadalasan ng mga dumi-dumi na yan, mga hawak sa pagkain eh. Okay naman. Okay pa naman lahat. Ganyan na lang muna yan. Iwan namin ng ganito. Pagdating na lang nila ma'am. Tapos alam nyo ba, dapat dalawa yung paggawa ni ma'am na accent chair. At bali tatlo nga po yan. Pero nagsuggest kami na dalawa na lang kasi nga, ramdam ko masisikip na dito. Chillers, isusum ko na lang. Napakaganda niyan, yung upuan na yan. Merienda. Salamat po sa papansit. May tinapay dyan. Kain mga boys. Mga gamit-gamit po. Cheeser, kapatid ni Ma'am. Yung huling punta po niya, kayong dalawa po yun. Diretso lang. Pabangan eh. Hello po. Hindi rin nila. So yan, Sheila, habang kumakain sila, plus ko muna sa inyo yung mga order pa ni Ma'am dito sa second floor. Ayan. Ay, prinsesa ang hihiga dyan. Yeah, with pull out po yan ha. May extra bed po yan sa ilalim. Ayan. Ayan. At leather po ang ginamit dyan. Kasi nga po, lagi rin wala dito sila ma'am. Ito naman yung accent chair niya. Siyempre, hindi mawawala yung free na true pillow at saka yung footrest. Ayan, ang ganda niyan chillers, kung pwede lang buksan. Diyan na yan malamang nakapwesto. Tapos dito yung balkonahin niya. Pwede rin yung pwesto yan dun sa may baba. Pwede rin dito. Yung pinili ni ma'am na kulay. Mapapansin nyo yung bahay nila, parang bahay ng Kastila, no? Itong blinds, parang kami nagkabit nito Hindi ako nagkakamali. Yan yung mga bet ni Madam sa ni Sir. Tulad nito, sa amin niya rin ito in order para pag may bisita. Tapos, eto, yung mga order niya ng mga naunang order. Free yan. Tapos eto. Yan. Mabuti pa ang sopa, kinukumutan. Charot! With pull out din po yan. Tapos, yan mga blinds na yan, kami rin po yung nagkapit. At hindi kami nakakapag-usap ni Ma'am. Ang hirap talaga tumawag sa FB page ngayon. Hindi na raw sasakay. Maglalakad yata. Maglalakad ka? Yan, so punta naman tayo ngayon sa auntie ni Madam. Bali, 4 na mattress po yan. 8 inches thickness. Ginawa ba suka? Kaya lang sumawag din may tinawag na pare-pareho ng Sa taas pala. Yan si nanay. Hindi daw niya alam na may order na ganyan. Ingat kayo ha, may mga gamit ha. Masagi kayo. Ano daw? Ano daw? Meron pa po yung final cover. Sila na lang po magbabalot. Balot na po natin. Kahit mo na lang yung balot. Nastakpan na lang ng kumot po para hindi magdumi. Nagsasalan si nanay. balitan na kasi walang magbabalot. Opo. Iwan na lang namin to dito, chillers. Tapos, babalutan. Then, takpan na lang siguro ng kumot. Kasi po, si nanay, wala ika-clarify ko lang, chillers, sa baka po kasi iba isipin ng iba. Hindi po alam ng nanay na umorder ng ganitong foam. So, yung matanda, nag-aalala na kung sino-sino kami dito. Bigla na lang kami aakyat. Alam nyo yun, ang mabilis pa naman kumilis ng mga boys. Siyempre, alam nyo na, bahay to, tas kwarto pa yung papasukin. Gusto niya, dito na lang daw ilagay yung foam. Pero try namin
namin i-convince na ipasok na sa mga rooms kasi po mahihirapan sila dahil makakapal po ito. Ingat lang dyan ha, baka may anong gamit ha, pagbalot nyo. Alam nyo na, mga matatanda, kayong tatanda din kayo. Ano, kung matatapang kayo, sumagot kayo. Kumain na pula ka itong mga siga ng Gagalit si nanay eh. Pero naintindihan namin. Abi, hindi kayo nagsasabi. Gaya. Parang nakikita ko sa kanya si Itay. Hindi na namin pinilit si nanay kasi baka mamaya, alam mo yun na magalit. Kailangan na lang natin intindihin si nanay. Shoutout kay nanay. Mapapanood niyo to. Pasensya na po. So yan, tapos sa chillers at okay naman. Kumalma naman na si nanay. Humingi na lang din siya ng pasensya kasi hindi daw talaga niya bukas ulit tayo. So, good morning, chillers! Ano na ba ngayon? September 18, 2023. 4 a.m. Gising na ako. Kakaalis lang po ni Habi. Bali, deliver nila ngayon sa Pampanga. Kila Sir Doy po yun. Shout out kay Sir Doy. Hindi ko alam kung saan ako titik. Dito or dito. Bali, yung phone kasi yung gamit kong camera ngayon. Hindi na po ako sumama kasi hapon masama yung pakiramdam ko. So, kailangan ko muna siguro magpahinga. Pahinga pero nag-i-edit ako ngayon. Sinasabi ko eh. Ito yung pinakang ko, pahinga ko eh. Edit eh. Ayan. Yun na nga, hindi na nga ako sumama kasi biyahe naman namin bukas ng Surigao. Nakiusap ako kay Sir Doy. Sir, shout out po. Nasabi ko, hindi naman ako makakasama. So, kailangan ko pang ayos ng gamit ko. Wala pa akong nailalagay sa bag kahit tali sa buhok. Dahil kahapon, wala rin kami. Mamaya ako mag-aayos ng gamit dahil ayoko magpuyat. Alis po kasi kami ng mga 5 ng umaga. Kailangan ko itong tapusin ngayon at paalis na rin sa dalaga. Papasok na sa school. Hindi pa rin nakakapag-ayos na gamit siya kasi adaming inaasikaso sa school. Tapos kahapon, may tumubo sa likod ko. Hindi ko lang sure kung shingle siya, pero sana hindi naman kasi hindi naman na siya lumaki. Meron kasi siyang parang bulutong tubig. Bakan tayo dun, chillers. Sana magawa namin ng paraan ni Dalaga na tuwing gabi makapag-upload kami. Kaya nag-usap kami na lahat ng clip na gagawin namin ay maayos para madali lang po siya i-edit. Salamat din pala kay Sir Doy. Mag-focus muna ako dito tapos maglilinis pa ako ng rooms ng mga dogs. Papakainin ko pa sila. Dito na nga ako natulog sa sala kasi sabi ko para maaga akong magising.